Welcome to Deep Dive. In this episode, we talk about the Dead Sea Scrolls. Loyal listeners will know my deep fascination with biblical documents and how they impact our current understanding of the religions that have come out of these ancient documents. We have 3 references for this episode, which you will see on screen. Kumusta? Eto na tayo, hawak natin yung mga material tungkol sa Dead Sea Scrolls. Ang luluma nito, grabe. Mas luma pa sa usual na Biblia natin. Oo nga eh. Tapos andyan din yung mga analysis galing kina Evans, Flint, Fitzmyer, yung Dead Sea Scrolls Bible. Tama. So, ang mission natin ngayon, silipin natin yung mga, alam mo yung mga nakakagulat na detalye dito? Yung mga pagkakaiba sa text, yung mga hula nila, ano ba yung tingin nila sa Mesiyas, sa end times? Ayun, okay, sige. Simulan na natin tong paghimay. Unahin natin yung isang bagay na parang ang laki agad ng impact eh. May mga part pala sa scrolls na iba. Iba sa Bibliang alam natin. Oo. At yun nga, malaking bagay yon. Halimbawa, may scroll ng Isaias, yung tinatawag na 1QISA. Ito yung kilala, di ba? Yung kumpletong Isaias ata. Isa yung sa mga pinakakumpleto. Dun sa Isaias 29.5, ang babasa mo iyong mga kaaway. Okay, anong kaibahan nun? Kasi yung standard na text natin, yung Masoretic text, ang sabi doon, iyong mga dayuhan. Tapos sa Greek version naman ng Septuagint, mga hindi makadiyos, so 3 na agad. Wow! So, hindi pala isa lang version yung umiikot noon? Anong ibig sabihin yan? Yun nga, pinapakita nito na nung mga panahong yon, 1st century BCE hanggang 1st century CE, yung mga banal na kasulatan hindi pa siya totally, fixed. Parang fluid ba? Ganon. Oo, parang ganon. Textual fluidity. Iba-ibang community, baka may konting pagkakaiba sa version na gamit nila. Makikita rin yan sa aklat ng mga awit. Sa Psalms, paano? Yung mga bandang huling awit, iba yung pagkakaayos sa ibang scrolls. Tapos may mga dagdag pa. Hindi lang yung 150 na alam natin. May extra psalms sila. Grabe, ang interesting. Teka, lipat tayo sandali. May nabanggit din sa sources mo tungkol sa kahalagahan ng pangalan. Yung kay Moises, halimbawa, hinugot sa tubig. May connect ba yun? Ayon sa isang pagtingin dun sa mga pag-aaral, parang oo. May ideya na yung pangalan dala na niya, yung tadhana or misyon. Si Moises, hinugot para magligtas. Parang ganun. Tapos may hahalintulad daw kay Jesus. Nagaling sa Yehoshua or Joshua? Oo, na malapit sa salitang Hebreo para sa kaligtasan. So parang yung pangalan, yun na yung role. Jesus para sa kaligtasan. Ganun yung idea. Makes sense. At kung role at pag-asa ang usapan, central talaga yung figure ng Mesiyas sa scrolls, di ba? Paano siya inilalawan? Katulad ba ng nasa New Testament? May mga similarities, pero may mga unique aspects din. Yung awit 72, halimbawa, madalas ituring na royal psalm yon. Oo, para sa hari. Tama. Tapos binibigyang diin yung mga tema. Katuwiran, kaligtasan, kapayapaan, paghahari mula dagat hanggang dagat. Mga temang naririnig din natin sa ibang hula, like Isaias, at siyempre, iniugnay sa Mesiyas. Pero bukod sa mga awit, may mas direct bang description sa scrolls? Meron. Ito yung medyo exciting. By fragment, 4Q521. Ano yung 4Q521? Naglalarawan siya ng isang figure na susundin daw ng langit at lupa. Magpapagaling ng sugatan, bubuhay ng patay, magdadala ng mabuting balita sa mahihirap. Parang ang pamilyar pakinggan, di ba? Oo nga, parang mga ginawa ni Jesus sa Gospels. Exactly. Malakas yung echo nun. Pero teka, dito yata medyo nagiging mas complex. Kasi may nabanggit ding isa pang text, yung 4Q246, na Aramaic daw. Oo, ito yung Aramaic Apocalypse na tinatawag. Gumagamit ng title na Anak ng Diyos at Anak ng Kataas-taasan, pero parang unsure kung sino tinutukoy.
Tama ka, yun yung mainit na debate pa rin sa mga scholars. Sino ba to? Isang hari lang ba na, alam mo na, parang exaggerated yung description? O baka isang anghel? O siya na ba talaga yung Mesiyas na Davidic? So walang definite answer. Wala pa talagang consensus. Pero ang pinapakita nito, yung titulong anak ng Diyos, ginagamit na pala bago pa dumating si Jesus. Kahit na baka, alam mo, medyo iba yung exact meaning para sa kanila dun sa Qumran. Hindi isa lang yung inaasahan nilang Mesiyas. Okay, so malinaw na complex yung messianic expectations nila. Bukod sa Mesiyas, ano pa yung mahalaga para sa community dun sa Qumran? Nabanggit mo yung aklat ng Levitico. Oo, super importante sa kanila yon. Lalo na yung mga batas tungkol sa kalinisan, purity laws, mga ritual, malamang yun yung isa sa mga dahilan ba't sila humiwalay sa templo sa Jerusalem. Kasi feeling nila mali yung ginagawa doon. Parang ganun, hindi nasusunod ng tama yung batas para sa kanila. Tapos, interesting din yung mga calculation nila sa katapusan ng mga araw. Yung end times? Meron silang specific na date? May mga pahiwatig, lalo na sa Damascus document. Parang may inaasahan silang mangyari around siguro mga kalagitnaan ng 1st century BCE. Baka mga 70 BCE ganun. At ano daw mangyayari? Inuglay nila yon sa pagdating ng mga Mesiyas nila. Minsan nga, dalawa pa yung inaasahan nila Isang priestly at isang kingly na Mesiyas. Wow, dalawa pa. So ano yung parang big picture na nabubuo natin mula sa lahat ng ito? Para sa'yo? Para sa akin, ang Dead Sea Scrolls, parang binubuksan niya yung bintana natin sa isang sinaunang mundo ng Judaismo na, alam mo, mas diverse pala. Mas maraming variation sa paniniwala at sa text kaysa sa iniisip natin usually. Tama. Nakita natin yung mga pagkakaiba sa text na hindi pa pala sarado lahat. Oo. Tapos yung iba't ibang pag-asa sa Mesiyas, hindi lang pala iisang klase. At syempre, yung matinding paniniwala ng grupo sa Qumran sa lalapit na katapusan at sa role nila doon. At para sa'yo na nakikinig, mahalaga sigurong tandaan na etong mga sinaunang ideya at text na to, kasama yung complexity nila, yung mga pagkakaiba nila, ito yung naging parang pundasyon. Diba? Pundasyon ng mga faith traditions na hanggang ngayon, andyan pa rin at humuhubog sa mundo natin. Oo, at bilang pangwakas na tanong na maiiwan natin sa iyo, kung yung mga sinaunang teksto pala may ganitong level ng sabihin nating pagkakaiba, iba-ibang version ng awit, mga titulo na maraming posibleng ibig sabihin, paano nito hinahamon yung modern ideya natin ng isang standard na banal na kasulatan, yung parang iisa lang at hindi nagbabago? Good question. Ano kaya sinasabi nito tungkol sa kung paano sabay na nag-evolve yung pananampalataya at yung mga teksto nito habang lumilipas yung panahon? Ayan, pag-isipan mo yan.